Akala niya, pera at kapangyarihan ang pinakamalakas niyang sandata, pero nagbago ang lahat ng dukutin ang kanyang anak. Ngayon, haharap si Largo Winch sa pinakamapanganib na laban ng kanyang buhay, habang hinahanap ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Ito ang kwento ng isang ama na hindi titigil hanggat hindi niya nailigtas ang kanyang anak. Si Largo ay ang CEO ng isang multinational corporation na may daan-daang subsidiary na nakakalat sa buong mundo. Kilala siya bilang isang henyo sa iba't ibang larangan ng teknolohiya. Ngunit isang tapat na araw, nasaksihan niya mismo ang pagdukot sa kanyang nag-iisang anak na si Nom sa harap ng kanyang mga mata. Paano kaya magaganap ang misyon ng isang mayamang tycoon upang iligtas ang kanyang anak? Nagsimula ang kwento ng bumisita sina Largo at ang kanyang anak na si Nom sa isang liblib na nayon, ang bayan ng yumao niyang asawa at ang lugar kung saan ito namamahingang walang hanggan. Kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, hindi naging maayos ang kanilang relasyon. Madalas silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil pareho nilang pinaniniwalaang sila ang tama. Sinubukan ni Largo na kumbansihin ang kanyang anak na makinig sa kanya sa pamamagitan ng paghawak ng isang kutsilyo at pagtuturo ng aral na maaaring maging mapanganib ang kutsilyo, ngunit kapag ginamit ng tama ay magiging isang kapaki-pakinabang na kasangkapan. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Nom. Para sa kanya, walang saysay ang lahat ng teorya ng kanyang ama. Hindi sila nagkaintindihan kaya nauna siyang umalis. Hindi pa man siya nakakalayo ay biglang nakarinig si Largo ng desperadong sigaw para sa tulong. Agad siyang tumakbo palabas at nakita niyang dinudukot si Nom ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Mabilis siyang sumugod upang iligtas ang kanyang anak, ngunit sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan upang pigilan siya. Ang mga bala ay mula sa isang asasin na lihim na sumusunod sa mag-ama mula pa nang tumayo sila sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Nang makitang hindi na niya maaabutan ang sasakyang sinakyan ng mga dumukot sa kanyang anak, agad na nagpalit ng direksyon si Largo. Sa kabila ng matarik at mapanganib na bangin, nabangga niya ang driver at mabilis na sinunggaban ang isang motorsiklo upang habulin ang mga ito. Nang mapansin ito ng mga kidnapper, agad silang nagpaputok upang mapigilan siya. Mabilis na yumoko si Largo at ginamit ang kotse bilang panangga. Samantala, sinipa ni Nom ang isa sa mga kidnapper palabas ng sasakyan. Nang makita ang pagkakataon, ginamit ni Largo ang buong lakas niya upang makatalon papunta sa kotse at direktang harapin ang mga dumukot sa kanyang anak. Matindi ang naging santukan sa loob ng sasakyan at muntik na siyang mahulog sa kalsada. Ngunit dahil sa mabilis niyang reflexes, nakakapit siya sa likuran ng kotse at muling nakaakyat. Pag-angat niya, nakita niyang binubugbog ng driver si Nom. Galit na sumugod si Largo at nakipagbuno upang maagaw ang baril. Nakontrol niya ang dulo ng baril at tuluyang napatay ang kalaban sa pamamagitan ng isang nakamamatay na putok. Ngunit nawalan na ng kontrol ang sasakyan kaya tuluyang bumulusok ang mag-ama sa rumaragasang tubig. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng misteryosong asasin na patuloy na nagmamasid sa kanila. Pag-ahon ni Largo mula sa tubig, desperado niyang hinanap si Nom ngunit nabigo siya. Ang tanging nakita niya ay ang kwintas ng kanyang anak. Makalipas ang 3 linggo, naroon pa rin siya sa tabing ilog at walang tigil na naghahanap sa kanyang anak. May mga pagkakataong labis na siyang napapagod at nakakakita siya ng ilusyon na si Nom ay nakatayo sa ilalim ng tubig at nakatingin sa kanya. Ngunit kapag nagigising siya, wala namang tao sa paligid. Dumating din sa puntong gusto na niyang sumuko dahil naniniwala siyang maaaring wala na ang kanyang anak. Ngunit hanggat hindi niya natatagpuan ang bangkay nito, hindi siya maaaring tumigil. Pagbalik sa Thailand, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng kanilang grupo, iniutos ni Largo ang pagbuo ng isang hiwalay na search system na konektado sa lahat ng datos ng kumpanya, para lamang sa iisang layunin, ang mahanap muli ang kanyang anak. Hindi titigil ang paghahanap na ito hanggat hindi siya mismo ang nag-uutos na itigil ito. Kasabay ng paghahanap sa kanyang anak, inilunsad ni Largo ang isang modelo ng sasakyang panghimpapawid na ganap na pinapagana ng malinis na enerhiya, isang bagay na matagal ng pangarap ni Nom. Ngunit kahit itinuring itong malaking hakbang para sa kalikasan ng maraming tao, nanatili pa rin siyang isang walang-awang CEO. Ang kanyang mga henyal na imbensyon ay naging dahilan upang mawalan ng trabaho ang libu-libong tao at mabaon sa utang. Dahil din dito, sa sandaling inilunsad ang bagong produkto, agad na inatake ng mga hacker ang sistema ng kumpanya. Sa screen ay lumitaw ang mukha ng direktor ng isang subsidiary ni Largo na nagngangalang Dentist.
Kinunde na niya si Largo at sinisi ito sa pagkasira ng buhay ng daan-daan niyang mga empleyado. Bago pa man makapag-react si Largo biglang bumunot ng baril si Dennis at itinutok ito mismo sa kanyang leeg bago tuluyang magpakamatay. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya wala nang nagawa si Largo upang pigilan siya. Pagkalabas pa lamang niya ng silid, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang numerong lumabas sa screen ay kay Nam. Ngunit isang putol-putol na pangungusap lamang mula sa kanyang anak ang narinig niya bago biglang maaga ang telepono. Pagkatapos ay isang estranghero ang nagsalita sa kabilang linya. Siya rin ang lalaking matagal nang nagmamasid sa mag-ama mula pa noong simula. Lumabas na siya ang katabing nakaupo ni Dennis at siya rin ang pumilit dito na akusahan si Largo bago wakasan ang sariling buhay. Sa kabila ng sunod-sunod na tanong ni Largo, puro malalabong pahiwatig lamang ang isinagot ng estranghero. Ngunit sapat na para kay Largo ang malaman na buhay pa si Nam upang ipagpatuloy ang kanyang laban. Hindi hinayaang manig ang emosyon, agad na nagpatawag si Largo ng pulong kasama ang mga direktor ng kanyang mga subsidiary. Napagtanto niyang sunod-sunod na seryosong problema ang kinakaharap ng kanyang kumpanya. Sa labas, hindi pa rin humuhupa ang mga protesta ng mga tao laban sa kanilang grupo. Habang patuloy na dumarami ang mga suliranin, unti-unti niyang napagtanto na may isang taong kumokontrol sa lahat ng nangyayari. Hindi lamang nito nais sirain ang kanyang karera, kundi may kaugnayan din ito sa pagdukot kay Nam. Upang makahanap ng mga kasagutan, sinundan niya ang unang bakas, si Dennis, ang lalaking nagpakamatay sa harap niya. Agad siyang lumipad patungo sa bahay nito at pinindot ang doorbell. Ngunit dahil walang nagbukas ng pinto, napilitan siyang umakyat sa bintana at pumasok. May mga bakas pa rin ng dugo sa sahig, ngunit wala ng tao sa loob ng bahay. Binuksan ni Largo ang computer na nasa mesa at nakita ang medical record ni Dennis. Lumalabas na mayroon itong malubhang kanser sa baga. Noong una ay inakala niyang iyon ang dahilan kung bakit ito nagpakamatay. Bigla na lamang may baril na itinutok sa kanya mula sa likuran. Ang may hawak nito ay ang asawa ni Dennis na si Helen. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Iginiit niyang hindi namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit, kundi dahil nais nitong labanan si Largo upang mailigtas ang mga empleyadong nawalan ng trabaho. Naniniwala si Helen na si Largo ang sum-ire sa lahat. Nauunawaan ni Largo na dinadala lamang ng matinding emosyon si Helen kaya nanatili siyang kalmado at hindi gumawa ng anumang marahas na hakbang. Mahinahon niyang ipinaliwanag na pumunta siya roon upang iligtas ang kumpanya ni Dennis. Dagdag pa niya, ang tunay na may kagagawan ng lahat ay nagtatago pa rin sa dilim. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-alinlangan si Helen. Unti-unting nawala ang galit sa kanyang mga mata at nagsimula ang totoong pag-uusap. Inamin ni Helen na wala siyang gaanong alam sa negosyo ng kanyang asawa, ngunit naaalala niyang kamakailan lamang ay nakipagtransaksyon ito sa isang kumpanyang Chino na bumili ng napakalaking dami ng tanso mula sa kumpanya ni Dennis. Ang tanging pangalang natatandaan niya ay si Luo, ngunit wala na siyang ibang detalye. Habang magsasalita pa sana si Helen, bigla siyang inatake ng isang estranghero mula sa likuran. Agad na kumilos si Largo, ngunit tinamaan siya ng malakas na kuryente na nagpamanhid sa kanyang buong katawan. Ang umatake ay walang iba kundi ang asasin na matagal nang sumusunod sa kanya mula pa noong simula. Dahan-dahan itong lumapit at pinulot ang kutsilyo ni Largo. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, walang anumang pag-aalinlangang isinaksak nito ang kutsilyo diretso sa puso ni Helen. Gusto man ni Largo na pigilan ito, nanigas ang lahat ng kanyang kalamnan. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang trahedyang nangyari sa kanyang harapan. Hindi nagtagal ay nagising si Largo sa pinakamasamang sitwasyon, inaaresto siya ng pulisya dahil sa kasong pagpatay sa asawa ni Dennis. Lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen ay laban sa kanya. Kahit pa magsalita siya ng 100 beses upang ipagtanggol ang sarili, hindi nito maaalis ang hinala ng lahat. Agad siyang pinagpiestahan ng media, at mabilis na kumalat ang kanyang pangalan sa mga pahayagan na may mga nakakagulat na headline. Samantala, sa isang tagong sulok, tahimik na pinagmamasdan ng asasin ang lahat ng nangyayari. Makikita sa kanyang mga mata ang malamig na kasiyahan. Halos wala na siyang kailangang gawin dahil eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Kasabay nito, isang babaeng streamer na kilala sa pagbabalita ng maiinit na isyu ang nagtangkang lapitan si Largo upang makakuha ng maraming views. Ngunit dahil sa sobrang pagiging agresibo niya,
tuluyan siyang napunta sa loob ng kulungan. Kinumpiska ng mga pulis ang kanyang telepono at ikinulong siya sa selda na katabi ni Largo. Ngunit pag-alis pa lamang ng mga pulis ay bigla siyang naglabas ng isa pang telepono na nakatago pala sa kanya. Nakita iyon ni Largo at agad niya itong hiniram upang makontak ang kanyang mga tauhan. Ngunit nang lumapit pa lamang siya sa babae, nagsimula na itong mag-livestream. Sinamantala ni Largo ang pagkakataon at mabilis na inagaw ang telepono. Agad niyang tinawagan si Cochran, ang kanyang pinagkakatiwalaang direktor at tauhan. Ngunit kahit ilang ulit siyang tumawag, walang sumasagot sa kabilang linya. Hindi niya alam na habang siya ay nasa gitna ng matinding problema, nagtipon na ang mga direktor na nasa ilalim ng kanyang pamumuno upang samantalahin ang sitwasyon at patalsikan siya sa pwesto. Isang emergency shareholders meeting ang isinagawa, at kanilang inactivate ang Secret Code 51, isang proseso ng pagboto upang alisin ang kasalukuyang CEO. Para sa kanila, hindi na si Largo ang maaasahang pinuno, napapaligiran na ng mga protesta ang kumpanya. Bumagsak ang presyo ng kanilang mga stock at napalibutan sila ng media. Kung hahayaan pa nilang manatili si Largo sa kanyang posisyon, maaaring tuluyang bumagsak ang buong grupo. Si Cochran, na dating tapat kay Largo, ay naging pinuno na ngayon ng kampanyang pagpapatalsik sa kanya. Handa siyang itulak sa kailaliman ang taong minsang naging kanyang pinuno. Matapos hindi makontak ni Largo ang sinuman, tinanggap niya ang pagkatalo at nagpasya siyang kumilos sa sarili niyang paraan. Sa oras na iyon, patuloy pa rin siyang hinihikayat ng batang babae na si Bonnie na ibalik ang telepono. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang isa lamang pala itong ulilang babae na halos kasing edad ng kanyang anak na si Nom. Nang marinig ang kanyang kwento, hindi niya napigil ang makaramdam ng awa. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang gwardya upang mag-inspeksyon. Dahil patuloy na minumura ni Bonnie ang lalaki, pumasok ito sa selda na may balak na saktan siya. Ngunit hindi iyon hinayaan ni Largo. Ginamit niya ang telepono upang bantang bubuksan niya ang livestream kapag ipinagpatuloy nito ang kanyang masamang asal. Nang malapit na ang gwardya, agad niyang hinawakan ang kamay nito at ginamit ang buong lakas upang suntukin ito hanggang mawalan ng malay. Dahil dito, nakuha nila ang susi at nakatakas. Ngunit paglabas nila, napakaraming tao ang nagtipon sa paligid kaya hindi sila maaaring basta tumakbo palabas. Mabilis na gumamit si Bonnie ng kutsilyo upang batasin ang mga gulong ng ilang sasakyan ng pulis at lumikha ng kaguluhan. Pagkatapos ay sinubukan nilang magnakaw ng sasakyan upang makatakas, ngunit hindi naging pabor sa kanila ang sitwasyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakita ni Largo ang isang truck na may dalang mga snowboard. Balak niyang gamitin ito upang makatakas, ngunit hindi niya sinasadyang nakagawa ng malakas na ingay kaya agad silang natuklasan. Dahil dito, napilitan silang kumilos ng mas mabilis. Samantala, napansin din ng assassin na nakatayo sa labas na nakatakas ang kanyang target. Agad niya silang hinabol. Sa oras na iyon, nakasakay na sina Largo at Bonnie sa isang snowmobile at mabilis na tumakas patungo sa kagubatan. Hindi nakalimutan ni Bonnie na ilabas ang kanyang telepono at mag-livestream, na agad namang umakit ng libu-libong views at shares. Gumamit naman ang assassin ng all-terrain vehicle kaya mabilis niyang pinaikli ang pagitan nila. Sinubukan ni Largo na gamitin ang baril na nakuha niya mula sa pulis upang barilin ito, ngunit hindi niya inaasahang wala siyang nataman kahit isang bala. Habang hindi nila alam kung paano tatakas mula sa kanilang humahabol, biglang may lumitaw na isa pang sasakyan sa kanilang harapan. Agad silang yumuko at matagumpay na dumaan sa ilalim nito habang dumadaos-dos ang snowmobile. Ngunit patuloy pa rin silang hinabol ng assassin. Agad na tumalon si Largo mula sa snowmobile at nagtago sa gilid, naghihintay na makalapit ang assassin upang bigla niya itong salakayin. Naniniwala siyang ito ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan. Habang tinuturuan ito ng leksyon, sinabi niya kay Bonnie na ihinto ang livestream upang pilitin itong umamin sa harap ng milyon-milyong manunood. Hindi nagtagal, hindi na nagawang itago ng assassin ang katotohanan. Walang pag-aalinlangan nitong inamin na siya ang pumatay kina Helen at Dennis. Dahil dito, tuluyang nalinis ang pangalan ni Largo. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang laban hanggang sa muntik na niyang mapatay ang assassin upang pilitin itong sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Bigla na lamang sumugod si Bonnie at malakas na sinipa ang assassin hanggang mahulog ito pababa sa gilid ng bundok. Dahil dito, labis na nagalit si Largo.
Ngunit ipinaliwanag ni Bonnie na nakita niyang may balak itong gumawa ng masama kaya gusto lamang niyang tumulong. Dahil alam ni Largo na hindi niya ito maaaring sisihin, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ay nagtungo sina Largo at Bonnie sa kanyang pribadong eroplano. Agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya na si Riva upang ipaalam ang buong sitwasyon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman din niya na ang mga miyembro ng kanyang mga subsidiary ay nagpaplano upang tuluyan siyang alisin sa posisyon. Binalaan siya ni Riva na huwag masyadong magtiwala sa kanyang mga tauhan dahil ang puso ng tao ay hindi palaging tulad ng kanyang iniisip. Nang marinig iyon ni Largo, nakaramdam siya ng lungkot. Hindi niya inaasahan na matapos ang maraming taon ng pagbibigay niya ng napakaraming benepisyo sa kanila, sa oras lamang ng kanyang paghihirap ay handa na silang talikuran siya at sipin palabas ng laro. Samantala, matapos makaligtas ang assassin sa kanilang laban, bumalik siya at nakita ang balita tungkol sa kanilang paghaharap ni Largo. Sa laban nila, hindi niya sinasadyang inamin na siya ang pumatay kina Helen at Dennis, ngunit hindi niya inaasahang na livestream pala ang kanyang pag-amin sa daan-daang libong manunood. Kahit labis siyang galit, wala na siyang magagawa sa ngayon. Kinailangan niyang manatiling nagtatago sa dilim habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Patuloy na sinubukan ni Largo na tawagan si Cochran, ngunit tumanggi itong sagutin ang telepono. Sa halip, inutusan pa nito si Riva na gumawa ng abiso ng pagtanggal kay Largo bilang CEO. Dahil sa lantad na pagtataksil na ito, hindi nag-atubili si Riva na ihagis ang dokumento at umalis. Dahil hindi niya makontak si Cochran, nagpa siya si Largo na bumalik sa bayan ng kanyang yumao ng asawa. Sa oras na iyon, hindi na alam ni Largo kung saan siya pupunta, kaya ang tanging lugar na naiisip niyang balikan ay ang lugar na ito. Isinama rin niya si Bonnie. Labis itong nagulat nang makita na ang isang bilyonaryong tulad niya ay piniling bumalik sa isang liblib at mahirap na lugar upang magpahinga. Ngunit nang makarating siya roon, napagtanto niyang iyon pala ang lugar kung saan nakahimlay ang kanyang asawa. Dahil sa kuryusidad, nagtungo si Bonnie sa puntod. Kasabay nito, dumating din si Largo upang dalawin ang kanyang asawa. Nang makita niyang suot ni Bonnie ang damit ng kanyang anak na si Nom, bahagya siyang nagalit. Ngunit ipinaliwanag ni Bonnie na basa ang lahat ng kanyang damit kaya pansamantala lamang niyang sinuot iyon. Dahil sa sobrang pagod at matinding emosyon, muling inatake si Largo ng matinding sakit ng ulo. Mabuti na lamang at marunong ng alagaan ni Bonnie ang sarili mula pa noong bata siya dahil lumaki siyang ulila. Kaya alam niya kung paano tulungan si Largo na kumalma. Habang nag-uusap ang dalawa, ginamit ni Bonnie ang kanyang telepono upang tingnan ang balita. Doon nila nakita na opisyal nang bumoto ang kumpanya upang tanggalin si Largo sa kanyang posisyon. Ang balitang iyon ay parang isang nakamamatay na suntok para sa kanya. Pakiramdam niya ay tinalikuran siya ng buong mundo at lahat ng kanyang pinaghirapan ay parang itinapon lamang sa ilog. Sa kabilang banda, si Cochran, na may pangalawang pinakamalaking bahagi ng kumpanya matapos si Largo, ang siyang nagpasya na tanggalin siya. Akala niya ay nakamit na niya ang malaking tagumpay. Ngunit habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga tauhan, bigla siyang binaril mula sa dilim. Lumabas ang assassin at lumapit kay Cochran. Pinilit niya itong magsulat ng isang suicide note. Nang mapagtanto ni Cochran na matapos niyang tapusin ang liham ay matatapos din ang kanyang buhay, paulit-ulit siyang tumanggi. Ngunit ipinakita ng assassin ang ebidensya na hawak niya ang anak ni Cochran. Sinabi niyang mabubuhay ang kanyang anak kung susundin niya ang kanyang utos. Dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan si Cochran na isulat ang huling mga salita ng kanyang buhay. Sa liham, lahat ng kasalanan ay ibinintang niya kay Largo at sinabing ito ang nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Matapos, inayos ng assassin ang eksena upang magmukhang nagpakamatay si Cochran. Kaya nang dumating ang mga pulis, naniwala silang kusang tinapos ni Cochran ang kanyang buhay. Samantala, sa nayon kung saan nananatili sina Largo at Bonnie, biglang lumitaw ang isang bounty hunter. Itinutok nito ang kutsilyo sa leeg ni Largo, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman ay lumitaw si Riva sa likuran nito at tinamaan siya gamit ang electric gun. Dahil dito, madali nilang nakontrol at nahuli ang bounty hunter. Makalipas ang kalahating araw ng pagtatanong, sa wakas ay inamin nito ang katotohanan. Sinabi niyang nasundan niya ang bakas ni Largo dahil palihim niyang sinusundan si Riva. Ngunit hindi alam ni Riva na may masamang kutob si Bonnie tungkol sa kanya.
Pakiramdam ni Bonnie ay hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng ito. Ngunit para kay Largo, si Riva lamang ang taong natitira niyang mapagkakatiwalaan. Ayon sa impormasyon mula kay Riva, inimbestigahan niya ang kumpanyang Chino na si Luo. Ito ay kumpanyang pagmamay-ari ni Chiao Chin, isang negosyanteng Chino na may koneksyon sa mundo ng krimen. Nagmamay-ari ito ng minahan ng karbon at sinusuportahan ng isang kumpanyang militar sa Myanmar. Nang malaman ang impormasyong ito, agad na nagtungo ang tatlo sa punong tanggapan ni Chiao Chin. Habang nasa biyahe, nabasa nila ang balita tungkol sa pagkamatay ni Cochran. Kumalat sa lahat ng lugar ang kanyang suicide note at nagdulot ito ng napakalaking galit laban kay Largo. Hindi maintindihan ni Largo kung bakit siya ang pinuntirya ng taong iyon. Ano ba talaga ang kanyang layunin? Bakit determinado siyang sirain si Largo sa ganitong paraan? Habang malalim siyang nag-iisip, bigla niyang naalala ang isang bagay na dati niyang hindi napansin. Noong huli silang nagharap ng assassin, may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Pamilyar sa kanya ang mga mata nito. Nang pagsamasamahin niya ang lahat ng pangyayari, biglang naalala ni Largo kung sino siya. Siya si Ezio. Siya ang anak ng isang dating tauhan ng kanyang ama. Maraming taon na ang nakalipas, dumating sina Ezio at ang kanyang ama sa pribadong bahay ni Largo upang makipagkita sa kanyang ama. Ngunit habang nagtatalo ang dalawang panig, aksidenteng nabaril ng isang bodyguard ang ama ni Ezio. Bumagsak ito at namatay sa harap mismo ng kanyang anak. Mula sa araw na iyon, nagtanim ng matinding galit si Ezio sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, pinanghawakan niya ang paghihiganti at nangakong gagawin ang lahat upang makaganti. Dinukot niya si Largo's son hindi lamang upang pahirapan siya, kundi upang maranasan din nito ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, tulad ng naranasan niya noon. Layunin ni Ezio na sirain si Largo mula sa kanyang pera, reputasyon, hanggang sa huling taong mahalaga sa kanyang buhay. Nang malaman ni Largo ang tunay na layunin ng assassin, nagpatuloy siya patungo sa kumpanya ni Chiao Chin. Umaasa siyang makakahanap siya roon ng mga sagot at mga bakas upang mahanap ang kanyang anak. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kumpanya ni Chiao Chin. Upang makapasok sa lugar, nakihalo sila sa grupo ng mga manggagawa. Naglibot sina Largo at Bonnie at tinanong ang mga tao tungkol kay Nam, ngunit halos walang nakakaalam tungkol sa bata. Ang tanging nakita nila ay kung paano malupit na pinagsasamantalahan ang mga manggagawa sa lugar na iyon. Sinamantala ni Bonnie ang pagkakataon upang i-record ang lahat ng nangyayari. Plano niyang ikalat ang mga video pagkatapos nilang makaalis upang ilantad ang kanilang ginagawa. Bigla nilang nakita ang isang batang babae na hindi na kayang magtrabaho dahil sa sobrang pagod. Dahil dito, brutal siyang binugbog ng mga gwardya. Hindi na kayanan ni Largo ang kanyang nakita kaya agad siyang sumugod at pinatumba ang sundalo gamit ang isang suntok. Agad niyang dinala ang bata sa isang tent upang makapagpahinga. Samantala, palihim nang nakapasok si Riva sa control area. Tahimik siyang nag-install ng isang maliit na camera sa electrical system na kayang bantayan ang buong kumpanya. Ngunit matapos ang kanyang ginagawa, biglang may baril na itinapat sa likuran niya. Sa kanyang sorpresa, ang taong nasa likod niya ay walang iba kundi ang assassin. Nagkatinginan silang dalawa na may makahulugang ngiti. Lumabas na tama ang hinala ni Bonnie, hindi talaga mapagkakatiwalaan si Riva. Siya pala ang taong nasa loob na nagtatrabaho para sa assassin. Ang pagbibigay niya ng impormasyon tungkol kay Chiao Chin kay Largo ay bahagi lamang ng plano upang akitin siya papunta rito. Bagamat alam niyang malapit nang mahulog si Largo sa bitag at mapunta sa tiyak na kamatayan, marahil dahil sa tagal ng pagsama niya rito ay nagsimula ng mag-alinlangan si Riva. Sinubukan niyang kumbansihin si Ezio na patawarin si Largo dahil nawalan na ito ng lahat. Ngunit walang pakialam si Ezio. Para sa kanya, hindi pa tapos ang lahat. Malamig niyang tiningnan si Riva at sinabi na ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho o mawawala ang kanyang buhay. Dahil sa banta na iyon, napilitan si Riva na ipagpatuloy ang pagtataksil kay Largo, bumalik siya sa tent upang ipakita kay Largo ang video na kanyang nakunan. Sa video, makikita ang isang batang lalaki na nakasilip mula sa likuran na halos kamukha ng kanyang anak. Matapos ang maraming araw na walang balita, ang simpleng makita lamang ang larawang iyon ay parang nagliyab ang puso ni Largo. Gusto niyang agad na sumugod upang iligtas ang kanyang anak. Sinubukan siyang pigilan ni Riva dahil higit kan inuman ay alam niyang isang bitag lamang iyon.
Ngunit hindi niya kayang pigilan ang isang ama na handang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang anak. Hindi pinansin ni Largo ang panganib. Diretso siyang nagtungo sa pangunahing pintuan at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Umaasa siyang dadalhin siya ng mga ito sa loob upang makaharap si Chowchin. Habang dinadala siya palayo, naghanda na si Ezio mula sa itaas. Sinubukan ni Riva na tawagan muli si Ezio at nakiusap na patawarin nito ang buhay ni Largo. Ngunit aksidenteng narinig ni Bonnie ang pag-uusap na iyon. Galit na galit dahil sa pagtataksil, kinuha niya ang isang palayok at malakas na hinampes si Riva sa ulo. Ngunit hindi sapat ang lakas ng hampas upang tuluyang mawalan ng malay si Riva. Hindi nagtagal ay nagising din siya. Samantala, dinala si Largo upang makaharap si Chowchin. Pagkakita pa lamang nito kay Largo, agad itong ngumisi ng may pang-aalipusta. Ipinakita niya kay Largo ang mga ebidensya na ang kanyang mga tauhan ay nakikipagtransaksyon sa kanya sa mga ilegal na negosyo para sa pansariling kita. Ngunit walang pakialam si Largo sa mga iyon. Ang tanging nais niyang malaman ay kung nasaan ang kanyang anak. Direkta niyang tinanong si Chowchin kung saan itinatago si Nom. Kapalit nito, ipinangako niyang ililigtas niya ang kanyang buhay. Nang marinig iyon ni Chowchin, lalo lamang siyang natawa dahil napapaligiran siya ng mga armadong gwardya. Para sa kanya, wala nang magagawa si Largo ng mag-isa. Habang kampante pa siya, mabilis na inagaw ni Largo ang baril mula sa isang sundalong malapit sa kanya at binaril ang isa pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kutsilyo upang pilitin si Chowchin na sabihin kung saan itinatago ang kanyang anak. Dahil sa sobrang takot, napilitan si Chowchin na ibigay ang lokasyon. Pagkatapos makuha ang impormasyon, agad siyang pinabagsak ni Largo at nagmadaling pumunta upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit ang nakita niya ay hindi si Nom. Ang batang lalaki ay may parehong halma ng katawan mula sa likuran, ngunit nang ito ay lumingon, si Ezio pala ang kanyang kaharap. May hawak itong baril kaya wala nang magawa si Largo. Mahinahon na inilabas ni Ezio ang mga hard drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang mga ilegal na gawain. Ito ang mga bagay na inihanda niya. Matapos niyang patayin si Largo, ilalabas niya ang lahat ng ebidensya sa mundo upang paniwalain ang lahat na nagpakamatay si Largo dahil nalantad ang kanyang mga sikreto. Ngunit bago pa niya mahayla ang gatilyo, biglang dumating si Riva sakay ng bulldozer. Sinamantala ni Largo ang pagkakataon at agad na sumugod upang makipaglaban kay Ezio. Ngunit sa harap ng isang taong lubos na sinanay, hindi pa rin siya naging katapat nito. Paulit-ulit siyang pinabagsak ni Ezio. Kahit pilit siyang bumabangon, sunod-sunod siyang tinamaan ng malalakas na suntok hanggang sa muling maghanda si Ezio upang tuluyang tapusin siya. Ngunit biglang may isang gwardya na nakakita sa kaguluhan at nagpaputok. Dahil dito, napilitan silang tumakas. Sinamantala ni Largo ang pagkakataon upang makatakas. Matapos mapabagsak ni Riva ang gwardya, agad siyang pumunta upang hanapin si Bonnie. Samantala, hinabol ni Largo si Ezio na nasa mataas na lugar. Sumugod siya at nagpakawala ng suntok, ngunit unang tama lamang ang kanyang nagawa. Ang mga sumunod niyang atake ay madaling napigilan ni Ezio. Muli, napunta ang laban sa kontrol ni Ezio. Ngunit nang gagamitin na sana ni Ezio ang kanyang electric shock upang atakihin si Largo, mabilis na hinubad ni Largo ang kanyang kwelyo at ibinalot ito ng mahigpit sa kanyang kamay upang harangan ang kuryente. Ginamit niya ang buong lakas upang ihagis si Ezio pababa at ikinabot ito sa isang crane. Ngunit sa oras na iyon, biglang lumitaw si Riva. Ginamit niya si Bonnie bilang panakot at pinilit si Largo na palayain si Ezio. Tuluyang natigilan si Largo nang malaman niyang ang taong pinakakatiwalaan niya ang siya palang sumaksak sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Bonnie. Agad niyang inagaw ang baril at itinulak si Riva pababa. Nawalan ng balanse ang dalawa, ngunit mas malas si Riva habang maswerte si Bonnie na nakakapit sa rehas at nahulog lamang sa tubig sa ibaba. Dahil mahigpit na nakatali ang kanyang dalawang kamay, nasa malaking panganib ang buhay ni Bonnie. Walang pag-aalinlangan, agad na bumaba si Largo upang iligtas siya. Matapos niya itong may akyat sa pampang, agad niyang ginamit ang electric shock device na dala ni Riva. Matapos ang ilang sandali ng pagsisikap, sa wakas ay nagising si Bonnie. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang matagal nang nakatakas si Ezio. Pagkatapos ng isang muntikang kamatayan at sa tulong ng mahalagang ebidensyang nakolekta ni Bonnie sa kanyang telepono, napatunayan ni Largo ang kanyang pagiging inosente.
Nailigtas din ang kumpanya mula sa pagbagsak. Samantala, nagkaroon ng sariling opisina si Bonnie. Lumago ng husto ang kanyang news channel at umabot sa mahigit 10 milyong followers. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala sa kanyang kinabukasan. Ngunit may isang bagay pa ring patuloy na nagpapahirap kay Largo, hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin niya alam kung buhay pa ba o patay na ang kanyang anak. Sa ibang pangyayari, sa isang templo, dinala si Nom ng isang monghe upang makipagkita sa isang lalaking nagsasabing siya ang kanyang ama. Ayon sa monghe, natagpuan nila si Nom sa tabi ng ilog. Nawalan siya ng alaala at wala nang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Dahil may isang taong nagpakilalang kanyang ama, nagpa siya ang templo na ibigay siya sa kanyang pamilya. Ngunit ang taong dumating upang kunin si Nom ay hindi si Largo. Ang dumating ay si Ezio. Dahil wala nang maalala si Nom, wala siyang magawa kundi sumunod sa kanya. Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin ni Largo upang mabawi ang kanyang anak? Huwag palampasin ang mga susunod na bahagi para malaman ang sagot. Dito nagtatapos ang video. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang magbigay ng like at mag-subscribe sa channel upang suportahan ako. Maraming salamat, at magkita-kita tayong muli.